Nagbukas ang pelikula sa isang matipuno at napakalakas na lalaki na nagngangalang Chris. Dati siyang surgeon sa United States Army, ngunit nagpa siyang magretiro dahil nag-aalala siya na hindi niya regular na nakikita ang kanyang pamilya. Sa huli, nagpa siyang umuwi at makipagkita sa kanyang pamilya. Laking gulat ni Chris nang makita kung gaano kalaki ang pinagbago ng kanyang bayan habang nasa daan. Naglalaro ang mga bata sa kalye, at napansin pa niya ang ilang lasing na babae sa isang eskinita. Nakita rin niya ang isang establishmento na bukas noon ngunit sarado na ngayon. Napadpad si Chris sa kanyang kapitbahay na si Sheriff Watkins habang nasa kanyang patrol. Iminungkahi ng sheriff na sabay silang umuwi, na sa tingin ni Chris ay isang magandang ideya at sumang-ayon. Sa wakas, dumating si Chris sa tirahan ng kanyang mga magulang, kung saan siya ay sinalubong ng kanyang nakatatandang kapatid na si Michelle, na isang pulis. Natuwa ang kanyang mga magulang na makita siya matapos siyang hindi umuwi sa loob ng 8 taon. Di nagtagal, naghapunan sila at nakita ni Chris ang kanyang pamangkin na si Pete. Namangha si Pete sa military background ni Chris at nagtanong kung nakapatay na ba siya ng sinuman. Nang maglaon, sa silid ni Pete, muli niyang tinanong kung may pinatay na si Chris, ngunit hindi tumugon si Chris. Kinabukasan, inaayos ni Chris ang hagdan sa kanyang bahay nang mapansin ang kanyang childhood buddy na si Ray na bumalik siya at dinala siya sa field kung saan sila naglalaro noon. Nakipag-ugnayan muli si Chris sa mga dating kaibigan at kay Jay, na mayaman at nagmamay-ari ng isang saradong pabrika. Sinabi ni Jay na mayroon na siyang bagong negosyo, na casino o nightclub. Pagkatapos ay naglaro sila ng football kasama ang koponan ni Chris laban kay Jay. Dumating si Pete upang manood at hindi inaasahan na humihit-hit ng marijuana kasama ang kanyang mga kasama. Nagsimula ng maayos ang laro, ngunit ang koponan ni Jay, na puno ng mga mayayabang na lalaki, ay nagsimulang maglaro ng madumi sa pagtatangkang manalo. Kasunod ng laban, inimbitahan ni Jay si Chris at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kasino upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Chris sa lungsod. Pagsapit ng gabi, si Chris at ang kanyang mga kasama ay nagtipon sa kasino ni Jay. Inalok sila ni Jay ng pera para laruin ang lahat ng laro doon. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Chris at iniwan siya dahil mas gusto niyang panoorin ang mga dancer kaysa magsugal. Si Chris ay nagpakita ng pangamba at hindi mapakali matapos mapanood ang isa sa mga dancer na nagpe-perform. Hindi nakikita ng dancer ang kabila ng salamin sa kanyang silid, ngunit nakikita siya ni Chris. Sa pagtataka ng lahat, ang dancer ay ang kaibigan ni Chris na si Dini. Napansin ni Dini na may kakilala siyang nagmamasid at binuksan ang ilaw. Nagulat siya nang makita si Chris at dali-dali itong lumabas ng silid na nahihiya. Kasunod nito, nakita ni Chris si Jimmy na naglalaro ng dice. Tumaya si Jimmy ng $100 sa pag-roll ng 6, ngunit may napansin si Chris na kakaiba at hinimok si Jimmy na siya ang maghagis ng dice. Nagpumilit si Jimmy sa paghagis ng dice at lumabas ang 7 na hindi inaasahan. Pagkatapos ay naguluhan si Chris at nagprotesta laban sa mga sugarol. Sinadya niyang tumaya na ang dice ay gugulong sa 7. Gayunpaman, ang dealer ay nagreklamo dahil hindi ito ang pagkakataon ni Chris na maghagis ng dice, ngunit iginiit ni Chris at itinapon ang dice kahit papaano, at sa sorpresa ng lahat, lumabas ang 7. Hindi nagtagal, hiniling ni Chris na ibigay ang kanyang pera, ngunit hinawakan siya ng isang security guard mula sa likuran na nagresulta sa isang away. Hindi nahirapan si Chris na talunin ng security officer dahil dati siyang nagsisilbi sa Special Forces. Sa kasamaang palad, bumagsak si Chris matapos tamaan ng stun gun. Si Booth, ang hepe ng casino security, kasama ang kanyang mga tauhan ay dinala si Chris upang pahirapan. Nang malaman ni Booth na tila isa siyang sundalo ng Special Forces, lalo siyang ginanahan. Kinuha niya ang kwintas at gumamit ng cutter para pahirapan si Chris na walang kalaban-laban at sugatan. Si Chris, na natatakpan ng mga sugat, ay tuluyang iniwan sa kalsada. Sa kabutihang palad, huminto ang isang tsuper ng truck upang tulungan siya at dinala siya sa pinakamalapit na ospital para magamot. Sinabi ng doktor na gumamot kay Chris na ang taong gumawa nito sa kanya ay may balak na patayin siya. Mabuti na lang at malakas ang katawan ni Chris at ipinaalam sa kanya ng doktor na magiging maayos siya kumpara sa mga ordinaryong individual na maaaring hindi nakaligtas sa gayong pagsalakay. Matapos ang ilang araw sa ospital, sa wakas ay nakauwi na rin si Chris. Sinamahan siya ni Ray, ngunit hindi gaanong makagalaw si Chris dahil naghihilom pa rin ang kanyang tahi. Bumuti ang kalusugan ni Chris sa paglipas ng panahon at naipagpatuloy niya ang kanyang mga regular na aktibidad. Minsang bumisita si Jay sa tirahan ni Chris at tapat na humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang mga empleyado.
Sinabi niya na pinalayas niya ang cheater at pinarusahan ang kanyang security officer, ngunit walang pakialam si Chris na galit pa rin. Pagkatapos ay inimbitahan ni Jay si Chris na maging pinuno ng security sa kanyang kasino at inalok siya ng malaking halaga ng pera, ngunit tumanggi si Chris dahil sa kanyang sama ng loob. Nagpa siya si Chris na pumunta sa istasyon ng pulisya upang iulat ang pangyayari noong nakaraang araw. Tinanggihan siya ni Sheriff Watkins na sinasabing sarado na ang investigasyon. Pinayuhan din niya si Chris na maswerte siyang hindi siya kinasuhan ng kasino dahil sa paggawa ng iskandalo. Lalo itong ikinagalit ni Chris at hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa sarili niyang bayan. Sinabi niya sa sheriff na hindi niya kayang tiisin ang mga nangyayari at lumabas. Kinabukasan, nalaman ni Chris na masyadong maraming droga ang nainom ni Pete sa lugar ng kanyang kaibigan. Walang pag-aaksaya ng oras, sumugod siya sa pinangyarihan. Pagdating ni Chris, tinanong niya ang kaibigan ni Pete kung saan niya nakuha ang mga droga. Sinabi ni Pete na nakuha niya ang mga ito mula sa security guard ng kasino. Lalong nagalit si Chris kaya umuwi siya para kumuha ng armas. Maya-maya, bumalik si Chris sa kasino. Pagdating niya doon, hindi niya ginamit ang kanyang baril dahil iniwan niya ito sa sasakyan at kumuha ng isang malaking kahoy sa halip. Kasunod nito, pumasok si Chris sa kasino at nagsimulang magdulot ng kaguluhan. Pinatalsik niya ang mga security officer na binasag pa ang braso ng isa sa kanila. Nagalit si Chris kay Booth na nanakit sa kanya noon. Tumakas si Chris sa kasino matapos ilabas ang kanyang galit, ngunit hinabol at inaresto siya ng mga pulis sa daan. Sa korte, kung saan pagpapasyahan ang kapalaran ni Chris, unang tumstigo ang kasino. Nagkunwari silang inosenteng biktima at inakusahan si Chris ng lahat. Nang sa wakas ay oras na para ipagtanggol ni Chris ang kanyang sarili, kailangan niyang tumayo dahil walang silbi ang kanyang abogado. Sinabi ni Chris ang totoo sa buong courtroom, kasama na ang prosecutor, publiko, at madla. Sinabi pa niya na kung siya ay mapatunayang hindi nagkasala sa kasong ito, siya ay mag-a-apply upang maging sheriff at magtatrabaho upang mapabuti ang magulong komunidad. Ipinakita ni Chris ang mga pinsalang natanggap niya mula sa mga security ng kasino sa prosecutor, publiko, at madla. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, natukoy ng prosecutor na hindi nagkasala si Chris at magiging sheriff sa darating na halalan. Si Chris, na ngayon ay sheriff na, ay nagpapatrolya sa bayan nang maabutan niya si Jay. Hiniling niya kay Jay na ipakita ang kanyang driver's license at vehicle registration. Si Jay, sa kabilang banda, ay gumanti laban kay Chris at ipinahayag ang kanyang nakaraan bilang isang hindi matagumpay na sundalo na ikinagalit niya. Nang dumating si Chris sa opisina, inirekomenda ni Sheriff Watkins na gamitin niya ang kanyang mga kaibigan bilang mga representante dahil sa kanilang mahusay na pagtatrabaho. Walang pag-aalinlangan na nag-react si Chris na sinasabing lahat sila ay tinanggal na niya sa trabaho. Wala nang tao ang opisina dahil inalis sa trabaho ang lahat ng deputies. Kaya kailangan ni Chris ng tutulong sa kanyang mga obligasyon at nahanap niya si Ray, na may criminal record pero magiging deputy niya na ngayon. Ang kanilang unang pangunahing layunin ay ang wakasan ang pagkalat ng droga sa kanilang lungsod. Lumapit si Chris kay Ray para humingi ng tulong dahil alam ni Ray kung sino ang nagbebenta ng droga sa bayan. Kasunod ng pagsisiyasat, itinuro ng lahat ng ebidensya si Booth bilang ang umano'y nagbebenta ng narcotics. Tiningnan ni Ray si Booth at nakita niya ang isang pakete ng droga na nakatago sa kanyang medyas. Dahil itinanggi ni Booth na may mga karagdagang droga pa na nakatago sa kung saan, nagpa siya si Ray na suriin ang kotse ni Booth na nasa isang repair shop. Walang pag-aalinlangan na sinuri ni Ray at Chris ang sasakyan ni Booth. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang natitirang droga. Nagalit si Booth matapos halungkatin ang kanyang sasakyan. Binalaan niya sina Chris at Ray na maghihiganti ang mga kaibigan niya sa nangyari. Tinanggihan naman ni Chris ang mga banta ni Booth at tiniyak sa kanya na hindi siya natatakot. Sa wakas ay dinala si Booth sa istasyon ng pulisya at ipinadala sa kustodiya sa pag-asang magbubunyag siya ng impormasyon, ngunit nag-aalala si Chris sa kanyang pamilya sa bahay, kaya hiniling niya kay Ray na bantayan sila. Sa puntong iyon, nagpa siya si Chris na manatili sa lugar ng trabaho ng magdamag upang mabantayan si Booth. Dumating si Dini pagkaalis ni Ray, may dalang pagkain. Kinabukasan, pagkatapos suriin ni Chris si Booth, hindi inaasahang sumabog ang kanyang police car. Natakot siya nang makita ang mga lalaki ni Jay at ang mga crony ni Booth ang may kasalanan sa pagsabog. Nagsimula na rin silang magpaputok sa opisina ni Chris nang walang pakialam kung nandoon si Booth. Sa ilalim ng pressure, pumasok si Chris sa sarili niyang opisina para iligtas si Dini. Lumapit siya kay Booth, na nakakulong, at hinikayat ni Booth kay Chris na buksan ang kanyang selda.
Inamin niya na ang mga droga ay nagmula kay Jay na gumagawa nito sa kanyang saradong pabrika. Nang si Chris ay handa nang buksan ang selda, si Booth ay hindi inaasahang binaril ng isa sa kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal ay sinugod ni Chris si Dini, isa-isang nilabanan ang mga tauhan ni Jay. Samantala, pinoprotektahan ni Ray ang bahay ni Chris at inatake ng mga tauhan ni Jay. Sa kasamaang palad, si Ray ay tinamaan ng baril at ito ay mapanganib, ngunit siya ay lumaban ng may tapang. Sinaksak pa niya ang isa sa mga tauhan ni Jay at nang magtangkang makialam ang isa pa, binugbog din siya ni Ray. Dumating si Chris nang hindi inaasahan at sumali sa kaguluhan na nagresulta sa isang tunggalian kay Ray. Matapos matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya, nagpa siya si Chris na hukayin pa ito. Sa loob, natuklasan niyang naghihintay sa kanya si Jay. Sa kasamaang palad, nahulog si Chris sa bitag ni Jay at muntik siyang masugatan. Gayunpaman, nagawa niyang hilahin si Jay pababa kasama niya. Nahulog sila mula sa taas at nasugatan si Chris sa kanyang binti. Nang sinubukan siyang habulin ni Jay, tumakas si Chris sa kagubatan at sumunod si Jay. Doon nagsimula ang kanilang away. Naglaban sila sa kagubatan gamit ang kaunting lakas na natitira sa kanila. Sa kabutihang palad, nakahanap si Chris ng ilang mga kahoy na naging pangunahing sandata niya. Sa kabila ng paggamit ni Jay ng palakol, natalo siya ni Chris na binali ang kanyang binti sa proseso. Iginiit ni Chris na dapat sumuko si Jay. Sa huli, nakuha ni na Chris at Ray ang kasino ni Jay at muling binuksan ang industriya ng kahoy na nagbigay ng mga trabaho sa lungsod. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.